for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Is on Psalms 18, 46 to 50. Basahin ko lang po. The Lord lives. Praise be to my rock. Exalted be God, my Savior. He is the God who avenges me, who subdues nations under me, who saves me from my enemies. You exalt me above my foes. From a violent man you rescued me. Therefore I will praise you, Lord among the nations. I will sing the praises of your name. He gives his king great victories. He shows unfailing love to his anointed, to David and to his descendants. Ang tanong, when was the last time na talagang nung sinabi mo na nagtitiwala ako sa Panginoon, yung pag-asa ko ay nasa Panginoon lamang? Madalas palagi natin sinasabi yung bagay na yun, pero totoo ba talaga siya sa buhay natin? Kung babasahin natin ito, the Lord lives, praise be to my rock, exalted be God, my Savior. Rock. Dinescribe ang Panginoon dito as a rock. Sa Pilipinas, meron tayong palaging term na sinasabi, itaga mo sa bato. Ibig sabihin na talagang yung hindi mababali. Talagang itaga mo siya, mangyayari yun. At ganun ang description dito sa ating Panginoon. He is a rock na talagang pwede mong asahan, na pagkatiwalaan kung ano yung pangako at sabihin niya sa'yo. Minsan sa sarili natin, gusto natin sarili na gusto natin, kaya ko to. No? Kahit umiiyak, meron ka na, kaya ko to. But again, when was the last time na talagang ibinigay natin sa Panginoon yung concern sa pinagdadaanan natin? Na kahit na no? Kasi kung He is the God who avenges me, who subdues nations under me, who saves me from my enemies. You exalted me above my foes. From a violent man, you rescued me. Na kahit na anong sitwasyon na nandun tayo, nandun yung pag-asa mo na alam mo na may tugon ka. Sa panahon natin ngayon, yan ang hinahanap ng mga tao palagi, no? Yung tugon. Yan ang hinahanap ng mga tao ngayon, yung bang merong kasiguraduhan sa bawat tugon. Ang hirap nga, sabi nga nila, ang hirap nga hanapin sa panahon yan yung ganung bagay dahil ang daming nagbibigay ng pangako, ang daming nagsasabi ng mga bagay-bagay na hindi mo alam kung kaya mong paniwalaan. Ang daming ang taong pwedeng nanuloko ngayon no? Or sabi nga nila, na-scam sa mga panahon na ito dahil umaasa palagi sa isang bagay na akala nila totoo and yet hindi. Last few weeks may nakausap pa ako, sabi niya yung kaibigan, naloko lang, nadaya. Ang laki ng amount and yet hindi niya na mabawi yun. Ang daming bagay kasi sa mundo ngayon na which we think and we thought of as easy, as hope, as truth. Pero yung pala hindi. Yung pala hindi pala talaga totoo. When was the last time, mga kapatid din, na yung pinagkatiwalaan mo sa Panginoon lahat ng bagay na yun, talaga sa gagawin niya? Na yun talagang pinanghawakan mo yung gagawin niya sa buhay mo na yun. And you really ask Him for discernment and you really ask Him for direction. Madalas sinasabi natin palagi, Lord, sige, bigyan mo ko ng nais mong gawin, ng direction mo. And yet, pag tinitingnan natin, yung bang, sige Lord, mauna ka, pero pag-iisip ako kung gagawin ko, susunod ako. Mga kapatid, dapat ganun yung declaration natin. In verse 49, therefore I will praise you, Lord, among the nations. I will sing the praises of your name. Forgive his great king, great victories, and failing love is anointed to David and his descendants forever. Na anuman yung kadaanan, anuman yung sitwasyon, anuman yung feeling natin of hopelessness, there is always triumph. Kasi pag inasa natin, inatang natin, linagay natin yung buhay natin sa kamay ng Panginoon, there is assurance of salvation from Him, assurance of a truth, of a promise, and sagot sa bawat dalangin at sa bawat naisin ng puso natin. And He would what? And at the end, what would happen? We would praise Him always and continually. Pagmamalaki natin siya, pinagmamayabang natin siya.
because of what He can do in our lives. Mga kapatid, nawa maging ganyan yung pananaw palagi natin. No? Yes, challenging ang buhay. Yes, there are trials in life. But one thing is for sure, the promise of God is true. Every promise in His book is ours and mine. Kaya natin gawin yan. Mga kapatid, huwag tayo mawalan ng pag-asa. He is our rock, muog na matibay, na pwede nating sabihin matibay na pundasyon. Doon tayo kumapit. Doon tayo magtiwala. Let us pray. Heavenly Father, I pray for each and everyone ngayon. Kung may pa pinagdadaan pagsubok, may pinagdadaan ng mga bagay na nakaka-apekto sa pananampalataya, pagtibayan niyo kami muli, Panginoon. Na tunay sa iyo lamang kami tumingin at umasa. Isang muog na matibay. Isang batong matibay na pwede namin sandalan. Panginoon. And let us surrender all our trust to you in everything that we do. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.